Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you, my beloved brother, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Say praise the Lord. Masiglang palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Ngayon, mahal, itaas natin ang ating mga kamay. Tayo po'y humingi ng gabay sa ating dakilang Diyos sa kanyang mga salita na ating pong pag-aaralan sa hapong ito. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, O Diyos, maraming salamat. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa gintong pagpapalang pinagkalumos sa amin sa maghapong ito, O Diyos. Narito yung mga minamahal na mga anak, dakilang Diyos, nagpupuri, nagluluwalhati sa iyo, Amang Banal. Mahal na Panginoon, minsan pa sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dakilang Diyos, gabayan po ninyo kami, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Mahal na Panginoon, buksan mo pang-unawa ng aming mga kapatiran, ng mga baguhan. Mahal na Panginoon, sa araw na ito. Minsan pa lang isang salita, O Diyos, sa kanang akin, O Diyos, ikaw aking kailangan. In the mighty name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, cast out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. May mahal. God bless you po, mga kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon. May mahal. At bagong lahat, mga kapatid ko, nais ko munang magpaabot ng pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa hapong ito. Amen. Tinataas ko po ang kanyang dakilang pangalan sa harap ng kanyang congregation. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ganon din po, nais ko magpaabot ng aking dobling paggalang po at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating pag-alala, may mahal, hindi natin malilimutan ang mga turo't aral po na iniwan sa atin natin beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Amen. Hallelujah. Sa lahat po ng aking mga kasama, sa ating mga preachers, sa ating mga elders, sa lahat ng ating mga minamahal na mga choir members, musician, technician, at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, may mahal sa lugar na ito, sa dakong ito ng Maribeles, Bataan, amen. At ganoon din po sa ating mga baguhan na save po, may mahal sa ating nagdaang krusada, praise God, iniibig kayo ng dakilang Diyos, amen. Iniibig ng dakilang Diyos ang inyong kaligtasan, amen. Praise God, salamat sa mahal na Panginoon sapagkat isa kayo may mahal sa nagpaunlak, mga kapatid, at nagpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. At mga minamahal sa lahat ng ating mga viewers, mga kapatid, here and abroad, purihin ang mahal na Panginoon. Buksan natin ating mga Biblia, mga kapatid ko. Makipagbukas po kayo sa akin sa ating mga Bible, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Ephesians chapter 3, verse 17 hanggang 19 po, mga kapatid. Dito na po tayo. Binago ko po yung ating key verse. Ephesians chapter 3, verse 17, 18, and 19. Mga minamahal. Sabi ng Bible, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints, verse 18, what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passes knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Tagalog po, may mahal, basahin natin. Ayon sa mga taga-Epeso 3, 17 hanggang 19. Na si Kristo ay manaan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. At makikilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal. Amen. Hallelujah. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos, mga kapatid.
Ang title po natin, mga mahal, ay binabago ko po mga kapatid. Ito po ang title natin. Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos? Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos? Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Hallelujah. May mahal, wala pong sino mang tao ang makakasukat, mga kapatid ko, ng pag-ibig ng Diyos. Wala po. Ito po'y hindi kayang ipaliwanag, hindi kayang i-describe. Say, praise the Lord, may mahal. Kahit nga po mga anak ng Diyos, mga kapatid, hindi natin kayang ipaliwanag yung gaano kaluwang, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim ang pag-ibig ng dakilang Diyos sa ating lahat. Amen? Kaya ang nangyayari po, mga minamahal, sa labis na kagalakan po ng mga Kristiyano nating lahat, ay parang sasabog po yung ating mga puso sa kasabikan, sa presensya ng ating dakilang Diyos. Amen? At ang ating pong pagpapasalamat, mga minamahal, ay pinapahayag na lang po natin, mga kapatid, sa ating mga iyak, sa ating mga luha ng pagpapasalamat. Amen? Mga minamahal, kaya kung makakita po kayo ng mga mananampalataya dito sa ating gawain na grabe kong umiyak sa dakilang Diyos, mga kapatid, sapagkat mga minamahal, damang-daman niya yung pagmamahal ng dakilang Diyos na hindi niya ma-describe. Amen? Hindi niya maipaliwanag sa kanyang bibig, mga minamahal. Kaya naman, mga kapatid, humahagulgol sa kagalakan. Amen po? Praise the Lord! So mga minamahal, sa ating pong title, gaano kalapit ang puso mo sa Diyos? Gaano kalapit ba? Mga minamahal, kapain muna natin ang puso natin. Oh Lord, mahal na Panginoon, gaano ba kalapit ang puso ko sa iyo? Amen. Hallelujah. Gaano man po, mga minamahal, gaano mo man kamahal ang Diyos, God's love are bigger than ours. Amen? Gaano mo man kamahal ang dakilang Diyos, mga minamahal, walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Unfailing love ang nasa puso ng mahal na Panginoon. Walang katumbas na pag-ibig ng dakilang Diyos. Amen po? Saan natin pwedeng itulad ang ating mahal na Panginoon Diyos? Ano ang kanyang kapantay? Mga minamahal. Isaiah chapter 42 verse 8. Sabi ng Bible, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Hindi pwedeng ipantay ang anumang bagay, mga mahal sa lupang ito. Tingnan natin sa Tagalog, mga kapatid. Sa Aklat Isaias Kapitulo 42, versikulo 8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian na hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. I am the Lord. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Kaya wala po kayong makikitang imahen dito sa ating harapan, sapagkat ang Diyos ng Biblia, Espiritu po at katotohanan. Amen. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero makikita mo ang gawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Paano? Babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Bibigyan ka niya ng peace of mind, kapayapaan sa puso't kaisipan. Amen? Magiging maligaya ka. Matutulog kang katulad ng sanggol sa kapayapaan. Amen po ba? Yan lang sabi ng dakilang Diyos, mga mahal, huwag niyong itulad ang aking pangalan. Huwag niyong ipantay sa kadinuman ang aking pangalan, sapagkat hindi ko ibibigay ang aking kapurihan sa anumang bagay dito sa lupa. Amen? Yan ang meaning ng talatang ito. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another. Amen. Walang katulad ang Diyos. Walang katulad ang mahal na Panginoon. Hindi siya pwedeng ipantay kanino man. Amen ba?
So God's love, or God loves us anyway. Mga minamahal ko, kahit mahina ang Kristiyano, mahal na mahal ka pa rin ang dakilang Diyos. Hindi ba? Hindi mo ba pwedeng ipalakpak ang iyong mga kamay, mga minamahal ko, sa pag-ibig ng mahal na Panginoon? Kahit mahina ang Kristiyano, mahal na mahal ka pa rin ng dakilang Diyos. Amen? Hallelujah! Binigay ng dakilang Diyos ang kanyang pag-ibig sa mga taong hindi marunong magmahal. Tama? Imagine, binigay niya yung kanyang pag-ibig sa mga taong hindi marunong umibig. Lahat ng pumako sa kanya sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, pinatawad niya lahat. Amen? Ganyan ang mahal ng Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, ibinibigay ng dakilang Diyos yung kanyang pag-ibig sa mga taong marunong ding magmahal sa Kanya. Yung mga taong marunong tumanaw ng utang na loob sa ating dakilang Diyos. Naalala ko yung Luke chapter 17 verse 12 hanggang 19. Mga minamahal, sabi ng Bible, basahin natin. Luke chapter 17, beloved brother Sam. Luke chapter 17 verse 12 to 19, mga kapatid. 10 lepers po ito. 10 kitongin ito na pinagaling, isa lang ang bumalik. Tingnan nyo. Lucas Kapitulo 17, versikulo 12 hanggang 19. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitongin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsasabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At sa pagkakita niya sa kanila at sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangagsilini sila. 15. At isa sa kanila na makita niya, siya'y gumaling at nagbalik na niluluwalhati ang Diyos na malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya, at siya'y isang Samaritano. Pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis, datapwat saan nangaroon ang 9? 18. Walang nagbalik upang lulalatiin sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. 19. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Amen. Praise Lahat the Lord. magsabing praise the Lord, mga inmahal. 10 lalaking kitungin, ang 9 ay Hudyo, ang isa Samaritano. Ang dakilang Diyos, mga minamahal, siya ay nagkatawang tao sa lahi ng Hudyo, mga kapatid. Hindi po para sa Samaritano ang kaligtasan, para sa mga Hudyo lang dati. 10 kitungin ito, mga kapatid. Hindi pa man sila nagsasalita, mga minamahal, papalapit pa lang sila sa dakilang Diyos, alam na ng mahal na Panginoon kung ano yung kalagayan nila. E sabi ng dakilang Diyos, pakita kayo sa mga saserdote, sa mga leader ng relihiyon sa panahon niya. Magpatotoo kayo sa kanila. Mga minamahal, kasi po ang mga kitungin ng panahon na yon, mga kapatid ko, outcast sila. Hindi sila pwede sa lipunan. Kaya sabi ng dakilang Diyos, magpatotoo kayo sa mga leader ng relihiyon para nang sa ganon, maging mahal, maging official sila. Ibig sabihin, hindi na sila iwasan, magaling na sila. Mga minamahal. At habang sila yumayaon, mga kapatid, naramdaman nilang sila'y malilinis ng lahat. Mga minamahal. At yung isa, Samaritano, nung makita niyang malinis na siya po ay bumalik, mga minamahal. Siya po ay bumalik muli sa dakilang Diyos natin, mga kapatid. At ang sabi ng dakilang Diyos dito sa 17, hindi baga 10 ang nagsilinis? Lahat muna magsabing praise the Lord. Sabi ng dakilang Diyos, hindi baga 10 ang nagsilinis, datapot saan nangaroon ang 9? Saan sila naroon ngayon? Anong ibig sabihin nun? Gusto ng dakilang Diyos kapag pinagpala tayo, pinagaling, mga minamahal, magpasalamat ka sa Kanya. Bumalik ka sa Kanya. Amen. Ito po, mga minamahal, Samaritanong ito, mga kapatid, ang sabi ng 19, mga minamahal, sinabi niya sa kanya, magtindig ka, yumaon ka ng iyong lakad. Yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya.
Amen. Hindi na bumalik yung kanyang ketong, mga minamahal. So ilang doseneng kitongin ang nagsilinis dito, mga kapatid. Sa panalangin po ng propeta ng Diyos. Panalangin ng beloved pastor, Will Estrada Almeida. Dose-dosenang kitongin, mga inmahal, ang gumaling dito. Amen. Mga minamahal, hanggang ngayon nandito sila. Hanggang ngayon, mga kapatid, nagpapatuloy sila sa paglilingkod. Bakit hindi na bumalik yung ketong nila? Sapagkat nagpasalamat sila sa mahal na Panginoon. Nagmahal sila sa dakilang Diyos natin. Amen. Yung siyang mga minamahal na Hudyo, ang tawag doon, ingratitude. Wala silang utang na loob sa Diyos. Akala nila, mga minamahal, kapag sila po'y gumaling at sila po'y hindi na bumalik sa mahal na Panginoon para maglingkod, akala nila tapos na. Hindi, mga minamahal. Kapag hindi ka bumalik maglingkod sa Diyos, babalik yung sakit mo. Amen? Sapagkat nagkaroon po ng ketong, mga minamahal, ang mga taong ito dahil sa kasalanan. Ngayon, pinatawad ng dakilang Diyos yung kanilang kasalanan, kaya gumaling sila. Amen? Pag hindi na tayo naglingkod sa Diyos, mga mahal, magkakasala kang muli, so babalik muli yung kasakit natin, karamdaman. Kaya yung isang Samaritano, mga mahal, nung makita niyang pinagaling siya ng dakilang Diyos, bumalik siya sa ating mahal na Panginoon para magpasalamat, para maglingkod, at para magmahal sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya nais ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung voluntary love. Say amen. Voluntaryong pag-ibig. Hindi sapilitan. Hindi napipilitan na paglilingkod sa Diyos. Amen. Ayaw ng Diyos yun. Mga minamahal. Kung napipilitan lang tayong maglingkod sa dakilang Diyos, huwag ka na lang maglingkod. Amen ba? Kasi walang mangyayari. Praise the Lord. So God gave us freedom of choice, mga minamahal. Binigyan tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, ng kalayaang mamili. Pero alam po ba ninyo, na ayaw po ng dakilang Diyos, mga minamahal, ng mekanismong pag-ibig? Amen? Ayaw po ng dakilang Diyos ng mekanismong pag-ibig. Ayaw niya na para tayong robot sa paglilingkod sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Amen? Ayaw niya na hahawakan tayo sa leeg, hahawakan tayo sa ilong, mga minamahal, sa paglilingkod. Ayaw niya yon, mga kapatid ko. Gusto niya, ibigin natin siya, hindi dahil inutos ito ng mga magulang natin, or inuutos ito ng ating mga preacher, mga minamahal, na ibigin ng Diyos. Hindi po. Gusto ng mahal na Panginoon mag-ugat sa ating puso yung pag-ibig natin sa dakilang Diyos. Amen? Kaya yung pinili kong title, mga minamahal, ay tanong, mga kapatid, na siguro hanggang sa bahay katanungan niya yun. Gaano ba kalapit ang pag-ibig mo sa Diyos? Amen ba? Kung iniibig lang natin ang mahal na Panginoon dahil pinagpapala tayo ng dakilang Diyos, iniibig mo ang mahal na Panginoon dahil meron tayong pera sa wallet, meron tayong pagkain sa mesa, mga minamahal, ang tawag po sa pag-ibig natin, commercial love. Amen? Hindi galing sa Diyos, mga minamahal, na pag-ibig. Hindi totoong pag-ibig. Lahat magsabing amen. Alam nyo, kung ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon ay nag-ugat, mga mahal, sa iyong puso, kahit minsan may konti pong sakripisyo, mga minamahal ko, hindi ka makadarama ng hirap at pagod. Yung paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, minsan mayroong konting sakripisyo, mga kapatid. Subukan ka ng dakilang Diyos. Pero para sa iyo, hindi nakakapagod yan. Amen ba? Hindi nakakapanghinawa yan. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sino dito ang natakot sa bagyo? Bagyong Goring. Ang mahal na Panginoon, ang nag-imbento ng ulan, sabi ng beloved pastor natin. Amen? Ang mahal na Panginoon ang nag-imbento ng ulan. Siya ang nag-imbento ng bagyo. Kaya hindi ka dapat matakot sa bagyo. Amen ba? Sinusubukan lang kayo ng mahal na Panginoon yan. Bayin mahal. Malakas ang ulan, mga kapatid, maputik. Araw ng linggo, mga minamahal, hahanapin ng dakilang Diyos ang pag-ibig mo sa Kanya.
Hinahanap ng dakilang Diyos ang pag-ibig mo sa Kanya. Sabi ng mahal na Panginoon, bakit isa lang ang bumalik? Nasaan ang siyam na pinagpala ko? Amen? Kaya mga mahal mga anak ng Diyos, wala pong pwedeng maging hadlang sa ating pagdalo, sa ating paglilingkod. Amen ba? Narito may mahal ang isang pamilya galing sa main church. Mga kapatid, kasama natin. Ang layo ng main church. Pero nagpunta rito kahit alam na may bagyo. Amen? Dahil gusto nila mga minamahal, makasama tayo sa pagsamba, sa paglilingkod. Amen? Say praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Mga mahal, naging challenge sa atin, mga kapatid. Amen ba? Kahit yung ating nagdaang krusada, mga mahal. Sumuporta sa atin yung ibang mga outreach, ang lalayo nila, mga kapatid ko. Nagdala, mga mahal, ng isang set na mga speakers, mga mahal, mga instrumento. Amen. Pinagamit, mga mahal, yung kanilang mga gamit para mas lalong gumanda, mga mahal, ang ating krusada. Amen ba? Mga mahal, kahit na anong panahon, mga kapatid, bakit nila ginagawa yon? Hindi ko sila binayaran. Wala po silang bayad. Kusang loob. Bakit? Dahil sa pag-ibig sa Diyos. Dahil sa pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen? Sila pa nga gumagastos. Sila pang nagbibigay ng pera, mga minamahal, para sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen ba? Bakit? Mula nung makilala namin ang dakilang Diyos, mga minamahal, natutunan naming mahalin ang dakilang Diyos. Saan namin nakita? Sa ating magulang sa dakilang Diyos. Mga mahal, sa kanilang mga pangangaral, mga kapatid, kasama ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kaya kami na-motivate, mga mahal. Amen? Mga kapatid, kahit saan kami naroon, mga kapatid, nandito, pag-ibig ng mahal na Panginoon. Dapat ang Kristiyano punong-puno ng pagmamahal, mga mahal sa Diyos. Amen ba, mga kapatid ko? Kaya may konting sakripisyo, mga mahal, may konting mga minamahal, konting discouragements, mga kapatid, hindi tayo sumusuko dyan. Hindi tayo mga minamahal ng hihina dyan. Hindi tayo napapagod yan. Amen ba, mga minamahal? Wala sa bokabularyo ng mananampalataya, wala sa labi ng mananampalataya na pagod na ako. Marami na akong duty. Napapagod na ako. Sobra na. Hindi yun, mga minamahal. Kapag ganun ang namumutawi sa ating labi, wala kang pag-ibig sa Diyos. Dahil alam ko, mga minamahal, kapag ang Kristiyano umiibig sa Diyos, kahit pagod na yan, nakangiti pa rin yan, mga minamahal. Walang reklamo yan, mga kapatid ko. Nagpupuri sa mahal na Panginoon. Bakit? Ginagawa niya yan para sa Diyos, hindi sa tao. Amen! Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi mo pagsasawaan ng pagtulong sa gawain ng Diyos kapag nagmamahal ka sa mahal na Panginoon. And only voluntary love satisfied the heart of God. Amen. Kaya mong hipuin ang puso ng Diyos. Kaya mong hipuin ang puso ng Diyos. Meron kang voluntary love. Yan ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Amen ba? Only voluntary love, mga mahal, satisfied the heart of God. Nahihipo lamang ang puso ng dakilang Diyos sa kusang loob na pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit tayo dinadayo, mga mahal, ng ating mga kapatiran, maiinit na mga kapatiran, mula sa malalayong lugar? Bakit? Kasi nandito ang presensya ng Diyos. Amen. Nandito sa malayong liblib na lugar ang presensya ng Diyos. Amen. Naalala ko tuloy yung mga minamahal nung panahon na kami po ay mga binata pa, mga kapatid. Kapag kami po ina-assign sa mga outreach, mga minamahal, meron kaming problema pinansyal. Kami pupunta sa main church at hihingi ng tulong sa main church. Tutulungan kami. Wala po kaming hiningi sa ating beloved parents in the Lord na hindi nila binigay. Alang-alang sa gawain. Ganyan ang pag-ibig nila sa mga Panginoon. Ginto ang kanilang puso.
Hindi ako nagtataas ng tao. Kasi nakita ko lang sa kanila yung pag-ibig ng Diyos eh. Pagkatapos kaming bigyan, may mahal, anong sinasabi nila sa amin? Ang Diyos ng Tugigaraw, Diyos ng main church, pareho lang. Ang Diyos ng main church, Diyos ng Alas-asin, pareho lang. Yun lang, tapos na. Naintindihan na namin. Naunawaan na namin, ibig sabihin. Ibig sabihin, kung nagpapala ang Diyos ng main church, nagpapala rin ang Diyos sa Alas-asin. Amen. Amen. Alam niyo yung gagayahin lang natin sa main church? Yung kanilang maningas na pag-ibig sa mahal na Panginoon. Dagdagan lang natin ang pag-ibig natin sa dakilang Diyos sa lugar na ito. Gisingin natin yung ating mga spiritual. I-revive natin ang ating mga spiritual. Amen. God is no respecter of person. Amen. Nakikita ko pagpapalain ng mahal na Panginoon ng Alas-asin. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. God is a God of love. Hindi po siya bulag sa kalagayan ng tao. Amen. Hindi po siya bulag sa kalagayan natin. Hindi siya nakatayo lang at pinagmamasdan po, mga minamahal, kung paano napapahamak ang mga tao. Hindi ganun ang Diyos natin. Hindi yun ang kanyang natural. Hindi po yun, mga mahal, ang kanyang image, mga kapatid ko. Siya po yung nagpadala ng kanyang propeta sa katauhan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida para magbigay po ng warning sa mga tao, mga mahal, para hindi mapahamak. And from the very beginning, mga minamahal, of man's journey, God had a plan for man's deliverance. Amen. Alam niyo ba, mga minamahal, na God's love did not begin at the cross. Ang pag-ibig ng dakilang Diyos ay hindi lang nagsimula sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo ba yon? It begins in eternity before the world was established. Ganda po, mga mahal. Ang pag-ibig pala ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, ito po ay nagsimula nung eternity. Walang hanggan, mga mahal. Before the world was established. Bago pala ang mundo, mga minamahal, ay likhain. Nandun na ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Tingnan yung Ephesians chapter 1 verse 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Ayon sa mga taga-Efeso 1, versikulo 4. Ayon sa pagkapili niya sa ating kaniya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Before the foundation of the world, nandun ang pag-ibig ng Diyos at lahat magsabing amen. That we should be holy and without blame before Him in love. So before the time clock of civilization began to move, ika nga mga minamahal, God was planning when the earth was without form and void. Ang ganda po, mga minamahal, ng plano ng mahal na Panginoon. Kapag naintindihan mo, naunawaan mo, mga minamahal, ng kanyang salita, mga kapatid, malalaman mo, mga minamahal, na ang Diyos pala, hindi pala siya umiibig lamang sa krus ng Kalbaryo. Bago po pala ay yung krus, mga minamahal, bago yung mundo ay maging mundo, mga kapatid ko, nagmamahal na ang Diyos sa atin. At sabi ng Bible, before the foundation of the world, I have chosen you. Kaya may cross na sa puso ng dakilang Diyos. Noon pa mang wala pa ang mundo. Amen ba? Say praise the Lord. Grabe pala ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ganyan pala kalawak, ganyan kalalim, ganyan kaluwang,
Kaya pala mga minamahal, yung ating verse, mga kapatid, nung una hindi ko maintindihan ito. Mga minamahal, ang sabi po rito mga kapatid ko, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Sabi ko, anong ibig sabihin nito? Ito pala yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ito pala yung napakalawak na pag-ibig ng dakilang Diyos. Napakalalim, hindi matarok, mga minamahal ko. Amen. Yung pala yung sagot doon. Before the foundation of the world, mga minamahal, nandun na yung pag-ibig ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya mga minamahal, mapalad tayo. Nasumpungan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Dakilang Diyos ang humanap sa atin, hindi tayo. Amen ba? Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amazing ang love ng Diyos sa tao. Amazing ang love ng dakilang Diyos sa tao. Amen. So paano natin mauunawaan ang pag-ibig ng dakilang Diyos pala, mga kapatid? Ilang talata pa, mga minamahal. Paano mapapa sa puso natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon? Paano natin mamahalin ang dakilang Diyos? Psalms 73 verse 28. Sabi ng Bible, my mahal, but it is good for me to draw near to God. Yan ang una nating gagawin. It is good for me to draw near to God. Kindly po, yung ating mga instrumentalists, my mahal, makinig po kayo ng Word of God. But it is good for me to draw near to God. It is good for me to draw near to God. Amen. I have put my trust in the Lord God. Tagalog po, my man. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 73, versikulo 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos, ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos, upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Amen. Amen. It is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all your works. Anong gagawin natin? Lumapit tayo sa dakilang Diyos, bukas ang ating mga puso. Pag pumasok ang dakilang Diyos sa ating puso, maintindihan natin, may mahal, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig. So isa ka na, mga mahal, sa magpapakilala ng kanyang kabutihan. Amen ba? Eh sa huling araw, mga minamahal, kalooban ng dakilang Diyos ang mangingibabaw. Whether you like it or not, kailangan mo ng Word of God. Ito po ang magliligtas sa iyo. Amen. Ang Word of God ang magliligtas sa iyo sa impyerno, mga minamahal. Amen. Kaya, hindi ko maintindihan, mga kapatid, bakit may mga taong ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Mga minamahal. Bakit, mga minamahal ko, libu-libong mga leaflets, mga minamahal ang ating pinamigay. Bakit iilan lang, mga minamahal ko, ang bumalik para magpasalamat sa Diyos sa ating nagdaang krusada? Amen. Say praise the Lord. Ang sagot diyan, mga minamahal, maraming tinawag ang Diyos, konti lang ang kanyang pinili. Kayo po ang pinili. Amen. Kayo ang pinili, mga mahal. Tinawag lang sila, pero hindi sila pinili, mga kapatid ko. Amen ba? Ano ang hindi magagawa ng pag-ibig ng dakilang Diyos sa tao? Meron ba? Mga mahal, sabihin mo wala? Meron. Ano ang hindi magagawang gawin ng pag-ibig ng Diyos sa tao? Baka sabihin niyo, Brad, akala ko ba before the foundation of the world, nandun ang pag-ibig ng Diyos. Pero bakit merong hindi kayang gawin? Mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos. Meron po eh. God cannot forgive the unrepentant sinner. Hindi kayang patawarin ng Diyos yung taong ayaw magsisi sa kanyang kasalanan. Sabi ng 73 verse 27 ng Psalms, for indeed, those who are far from you shall perish. You have destroyed all those who desert you for harlotry. O mahal.
Harlotry. Nakikiapid, mga mahal, sa kasalanan, mga kapatid. Yun ang hindi niya kayang patawarin. Sabi rito, mga mahal, lahat sila mapapahamak. Kapag ang tao po, mga mahal, ay hindi humiwalay sa kanyang kasalanan, mga kapatid, mapapahamak pala siya. Lahat magsabing amen? Kapag ang love lang ng dakilang Diyos ang alam mo, mga mahal, ang pagkilala mo sa mahal na Panginoon ay God is love, tapos na. One-sided lang ang alam natin sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Pero ipapakilala sa atin ang mga talatang ito, mga minamahal, na ang dakilang Diyos may poot din, meron din siyang galit. May galit siya sa mga tumatanggi sa alok na pag-ibig ng dakilang Diyos. Romans chapter 11, verse 22, may mahal. Basahin po natin, beloved. Mga taga-Roma, Kapitulo 11, versikulo 22. Masdan mo ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. At ang kabagsikan ay nasa nangahulog. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ay ikaw man ay puputulin. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Ano sabi ng Tagalog, mga minamahal ko? Sabi ron, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Dalawa pala eh. Pag-ibig niya pala at yung kanyang wrath, kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Amen. Lahat magsabing amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Hebreo chapter 12, verse 28-29, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkakaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang. Ito, tingnan nyo. Maghahandog tayo sa dakilang Diyos ng may paggalang at katakutan ng paglilingkod. Mga kapatid, yun pala ang nais niya sa atin. Yung sa paglilingkod natin, mga minamahal, meron tayong paggalang, ginagalang natin yung kanyang salita, natatakot tayo sa dakilang Diyos, takot tayong magkasala, bangin mahal. Ang sabi rito, na nakalulugod sa Diyos. Ang sabi ng 29, sapagat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. Tingnan nyo. Ito yung galit ng Diyos, 29. Sapagat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. Sa mga talatang unang napag-aralan natin, napakaganda, napakalawak ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ano po? Pero huwag nating kalimutan, mga kapatid, hindi lang po God is love. Hindi lang. Wait man. Meron tayong dapat na malaman. Ang Diyos daw natin ay Diyos na namumugnaw. For our God is a consuming fire. Doon po sa mga taong ayaw kumilala sa mahal na Panginoon. Pero ang dakilang Diyos, mga minamahal, sabi niya sa Psalms 103 verse 8, mga kapatid, bago natin basahin sa Tagalog, sabi rito, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Nakikinig po ba kayong lahat? The Lord is merciful and gracious. Grabe. Sa Tagalog po, mahal ito. Ayon sa mga awit, 103, versikulo 8. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyayang banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Amen. Tingnan nyo. Banayad siya sa pagkagalit, sagana sa kagandahang loob. Halimbawa, meron kayong nakita, mga mahal na mananampalataya, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Matagal nang mananampalataya. Hindi siya pinapalo ng mahal na Panginoon. Huwag mo siyang gagayahin. Huwag mo siyang gagayahin kasi baka ang katwiran natin, bakit hindi naman siya pinapalo? Huwag mo siyang gagayahin kasi sabi ng Bible, mga kapatid ko, He's slow to anger. Ang Diyos natin pala, punong-puno ng pag-ibig, pero banayad sa pagkagalit. Sabi ng ating beloved assistant pastor, may mahal, ang dakilang Diyos, dalawang bagay. Minsan kapag nagkasala ka, nagkamali ka, palo ka agad. Ay mahal. Meron naman hindi ka pinapalo, mas delikado yon. Kasi iniipon ng mahal na Panginoon lahat ng iyong pagkukulang. Nakikinig po ba kayo?
iniipon ng dakilang Diyos ang lahat ng pagkukulang. Pag mabigat na yan, mga minamahal, at ayaw pa rin magsisi, ibubuhos niya yan, mga kapatid. Judgment na yan. Amen. Kaya minsan, mga minamahal, yan ang mitya ng buhay natin minsan, mga kapatid. Kaya mga minamahal, ganun pala ang dakilang Diyos natin. Kaya kapag ang dakilang Diyos kasi, mga minamahal, hindi naman siya namimilit eh. Hindi siya namimilit, mga kapatid. Hindi niya pipilitin ng tao, hindi niya pupuwersahin ng tao, mga minamahal, na sumunod. Kung ayaw niya, wag. Amen ba? Whosoever will, sabi ng Revelation whosoever will, mga minamahal. May kalayaan po tayo. Kung ayaw nating sumunod, okay lang sa mahal ng Panginoon yan. Pero malungkot ang dakilang Diyos dyan. Amen. Dahil may bunga yan sa dulo, mga inmahal. Kaya kapag ang taong hindi sumusunod, nasa impyerno na, mga minamahal, huwag nating sisihin ang Diyos. Ano po? Huwag nating sisihin, mga minamahal, ang mga ngaral. Baka sabihin natin, Diyos, bakit mo ako nilala sa impyerno, mahal ng Panginoon? Ang sagot sa iyo ng dakilang Diyos, anak, ginusto mo yan Amen po ba? Ginusto mo yan, mga minamahal. Desisyon mo yan. Pero alam nyo, mga minamahal, ang mga totoong naglilingkod at nagmamahal sa dakilang Diyos natin, sa tuwing maiisip natin yung pag-ibig ng mahal na Panginoon sa ating buhay, pumapasok agad sa mind natin, mga minamahal, yung mga ginawang kabutihan ng dakilang Diyos. Magtataka ka nga, mga minamahal, nag-iisa lang ang Kristiyano, umiiyak wala naman, mga minamahal ko, kausap. Wala naman po, mga kapatid, ginagawa. Basta nakaupo lang, tumutulo ang luha. Mga mahal. Bakit? Mga mahal, naroon ang Holy Spirit sa kanyang puso. Kinakausap siya ng pagkakataon na yan, mga minamahal. Nasa kanyang tabi ang mahal na Panginoon. At pinapaalala ng dakilang Diyos yung kanyang pagmamahal. Amen? Ganun pala ang mahal na Panginoon, mga mahal. Kapag ka naintindihan mo, naunawaan mo yung kanyang pag-ibig, mga kapatid. Ang kanyang pag-ibig, mga minamahal, ang tawag doon omniscient, omnipresent, and omnipotent. All-knowing, He is everywhere, mga minamahal, He is powerful. Amen. He is everywhere, mga kapatid ko, na kahit na nag-iisa ka lang, kahit na malayo ka, mga minamahal, sa church, nananatili kang takot, mga minamahal, at namumuhay ng kabanalan, mga kapatid ko, yung mind mo laging nasa mahal na Panginoon. Mga minamahal, takot na takot kang magkasala, mga kapatid. Nakikita ng dakilang Diyos yan Amen ba? Praise the Lord. So no place to hide. Amen. No place to hide. Walang may tago. We cannot escape from God. Amen po. Hindi siya bulag, mga minamahal ko. He knows about you. Alam niya, mga mahal, kung sino ka, kung sino ako. Alam niya yung ating nararamdaman. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din siya. Amen? Kung natutuwa ka, natutuwa rin siya. Kung nagtatapat ka, lalo siyang natutuwa. Amen? Ganun ang mahal ng Panginoon, mga mahal. So, we must rest in His unfailing love. Amen? Praise the Lord. Ang tanong ulit, gaano kalapit ang puso mo sa Diyos? 10%? 20%? 50%? Gaano kalapit ba? 80%? Ikaw ang nakakasagot nun. O mahal. Amen po ba? Praise the Lord. So, ang tanong ko muli, mga mahal, ganito. Gaano kalapit ang puso nyo sa ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda, at sa kanyang pamilya? Gaano kalapit ang puso natin sa mga inatasan ng dakilang Diyos na spiritual leaders dito sa inyong lugar? Bakit pati yun kasama, Brad? Siyempre, paano mo masasabi na malapit ang puso mo sa Diyos kung malayo naman ang puso mo sa beloved pastor natin at sa mga ngaral ng dakilang Diyos? Amen ba? Ang pag-ibig natin kasi sa mahal na Panginoon ay pinapakita natin sa mga spiritual leader Kasi sila po yung ginagamit ng dakilang Diyos para i-feed tayo sa spiritual. Ma-feed tayo ng Word of God. Sila po yung dumadalangin, mahal. Sila po yung nakaluhod. Amen? Sila po yung nananalangin kahit na mga minamahal nandun kayo sa mga trabaho ninyo, mga kapatid.
Yung mga manggagawa, patuloy pong nananalangin, nagpupuri, mga minamahal, para backupan kayo ng prayer. Sabi ng ating minamahal na assistant pastor, mga minamahal, ay, mga kapatid, wala tayong dapat sayanging oras. Kung kung may free time ka, kung hindi ka busy, mga minamahal, humarap ka sa dingding, at lumuhod ka, itaas mo ang kamay mo, sapagkat hindi natin alam, mga minamahal, kung may mga kapatiran na humaharap sa matitinding mga pagsubok, humaharap sa mga karamdaman, mga minamahal ko. Baka ang iba ay nasa ICU, mga minamahal. Baka ang iba, mga kapatid, ay talagang nasunugan o mga mananakawan. Marami pong problema, mga minamahal, araw-araw. Kaya kung may free time po tayong mga kapatid, mga mahal, sabi niya, humarap ka sa dingding, manalangin ka, ipag-pray mo yung kapatid mo. Amen? Yan ang may pag-ibig. Lahat magsabing praise the Lord. Yung may pag-ibig, mga minamahal ko, ikaw mismo ang mangunguna, mga minamahal. Brad, mag-pray tayo. Brad, magpuri tayo. May mahal, para sa mga kapatiran natin to, para proteksyon sa kanila. May mahal, yan ang turo ng mga pastor natin. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, mga mahal, huwag nating hayaang masayang ang mga ginagawa natin sa dakilang Diyos dahil lang sa kawalan natin ng pagmamahal sa mga nangangalaga ng ating mga kaluluwa. Huwag nating sayangin, mga mahal, yung mga ginawa natin para sa mahal ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ng dakilang Diyos, 8:17 ng Proverbs, I love them that love me. John chapter 14 verse 15 ang sabi ng Bible, sabi ng mahal na Panginoon, if you love me, keep my commandments. Amen po. Huwag niyo pong kalilimutan yan, mga minamahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah. Ang Kristiyano po, wala ng pride. Amen? Ang Kristiyano, wala ng pride, mga minamahal. Sapagat ang Kristiyanong punong-puno ng may pride sa puso, punong-puno ng pride ang puso, walang pag-ibig sa Diyos yan. Amen? Ang Kristiyanong mayabang, walang pag-ibig sa Diyos yan. Hindi siya marunong magmahal sa mga kapatiran. Hindi siya marunong magmahal sa mga baguhang naliligtas. Hindi siya marunong magmahal sa gawain ng Diyos. Amen? Pero yung mga humble, mga minamahal, mapagmahal sa Diyos, mga kapatid, kahit Manila, mga minamahal, tatakbuhin itong alas-asin para purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ang iba po, hindi mahalaga sa kanilang mga leader nila sa church, mga kapatid. Dahil ang tingin po nila, mas mataas yung pinag-aralan nila kaysa sa kanilang mga leader sa spiritual. Meron nga, mga mahal, sa akin, wala, pastor-pastor, walang pastor-pastor sa akin. Wala, pastor-pastor. Preacher? Walang preacher-preacher sa akin. Basta ako sa Diyos. Pero walang preacher-preacher sa akin. Basta ako sa Diyos. May ganon. Amen? Wala naman dito noon, mga mahal. Mga nagdaang mga taon, mga kapatid ko. Matagal na panahon. Ayun, mahal. Grabe. Pero ngayon, mga kapatid, ang mga buhay nila, mahirap pa sa daga. Ang buhay nila. Bakit? Once na lumabag tayo, mga mahal, sa pinag-uutos ng dakilang Diyos, sarado na ang bintana ng pagpapala sa iyo. Stagnant na. Amen ba? Yes, mataas nga ang pinag-aralan ninyo, mga minamahal ka sa mga preacher. Pero yung spiritual wisdom, nasa kanila. Amen ba? Alam niyo kasi mayroong mga mananampalataya, mga minamahal, na sa una po ay maningas, sa una po ay mga minamahal, maalab yung pag-ibig nila sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Pero bandang huli, nawawala yung pag-ibig. Lumalamig ang pag-ibig sa dakilang Diyos. Ano po ang dahilan? At ano ang dahilan, mga mahal, kung bakit lumalamig ang pag-ibig at nawawala po ang pag-ibig sa dakilang Diyos? Matthew 13:22, sabi ng Bible, mga minamahal, basahin natin ng mabilis. Matthew 13:22, beloved. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 22, at ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig na salita, ngunit ang pagsumakit na ukol sa mga sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita
at yaoy nagiging walang bunga. Amen. Kristiyano po mga minamahal, sa unay, galak na galak sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Minamahal, napakainit sa mahal na Panginoon, mga kapatid. At bandang huli, mga minamahal, ay nadadaig po, sabi rito, ng pagsusumakit na ukol sa sanlibutan, daya ng kayamanan, mga minamahal, yun po ang nagiging dahilan bakit nawawala yung mga bunga natin sa ating paglilingkod, mga kapatid. Mga minamahal, lahat ng tinatangkilik po natin, hiram lang natin sa Diyos yan. Amen? So sa konting blessing, pinagpapalit natin, may mahal ang dakilang Diyos, hindi maganda yun. Mga kapatid. Konting blessing lang, mga minamahal, nagbabago ka ng pag-ibig sa mahal na Panginoon, lalo na pag buong sanlibutan ang binigay sa iyo ng dakilang Diyos. Amen ba? Ako po magbabasa, Luke chapter 12 verse 15, sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Mga minamahal. Grabe, ano po? May mga paalala, may mga babala ang dakilang Diyos, mga kapatid. Sabi ng mahal na Panginoon ay, sabihin niyo sa mga tao, ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang mahal. Mag-ingat ang lahat. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya huwag tayong mabalisa sa mga bagay ng para sa katawan. Amen. Mga minamahal, huwag tayong mabalisa sa mga bagay ng katawan, sapagkat nawawala po ang pag-ibig ng tao sa Diyos dahil sa mga bagay na yan. Amen ba? Sabi po ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Unahin mo ang kanyang kalooban, ang kanyang katwiran, mga minamahal ko. At kung ang James chapter 2 verse 17 sinasabi ron, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Faith without work is dead, mga minamahal. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Kapag naglingkod ka sa dakilang Diyos, hindi ka gumagawa ng kalooban ng Diyos, mga mahal, patay ang iyong pananampalataya. Yung gawa dyan, mga kapatid, yung gumawa ka sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Yung work dyan, mga minamahal, yung humayo ka, mga kapatid. Amen? Amen, mahal. Pray, mga kapatid ko. Ano pa? Mamuhay ng kabanalan, mga minamahal. Amen? Yan ang gawa, mga kapatid ko. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Isang magandang awitin, may mahal ang ating ialay sa dakilang Diyos sa hapong ito, at tumayo tayong lahat, mga minamahal ko. Ikaw ang nagmamahal. Amen. Yes, Lord. Buksan natin ang ating mga puso, mga mahal. Awitin natin ang awiting ito, mga kapatid. Kay tagal na rin itong panahon, sa'yo umaasa, Panginoon. Kahit kailan ika'y naririyan, handa mo akong damayan. Sa sandaling ako'y nagkukulang. Thank you so much, Lord. Paalala mo'y laging naririyan. Ang pag-ibig mo ay walang hanggan, Panginoon, magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal sa aking
Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Minsan ang puso ko'y nagtatanong, bakit ako ay nagkakagano? Ang pag-ibig mo, nalilimutan ko. Panginoon, patawarin mo ako. Yes, Lord! Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Minsan ang puso ko'y nagtatanong, bakit ako ay nagkakagano? Ang pag-ibig mo, nalilimutan ko. Panginoon, patawarin mo ako. Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Minsan ang puso ko'y nagtatanong, bakit ako ay nagkakagano? Ang pag-ibig mo, nalilimutan ko. Panginoon, patawarin mo. Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Minsan ang puso ko'y nagtatanong, bakit ako ay nagkakagano? Ang pag-ibig mo, nalilimutan ko. Panginoon, patawarin mo ako. Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman.
Ikaw ang nagmamahal, Panginoon. Kahit minsa'y nagkukulang, minsan ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon. Kahit minsa'y nagkukulang. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Nararamdaman po natin ang matamis na pag-ibig ng dakilang Diyos. Naalala ko, mga minamahal, nung mangusap ang dakilang Diyos sa akin. Ako'y baguhan pang mga ngaral nung araw. Nagkaroon po ako ng vision. Oy, mahal, hindi ako tulog. Nagkaroon ako ng vision. Maraming tao sa harap ko. May hawak akong Biblia. Umiiyak ang mga tao. Nag-iiyakan. Ang kanilang sigaw, nagugutom kami, nagugutom kami. Gutom na gutom kami, tulungan niyo kami. Binuksan ko po ang Bible at nasabi ko, mga minamahal, binasa ko ang John 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Biglang nagsigawan ang mga tao, nasabi ang mga mahal ng mga tao, salamat po, salamat po. Busog na kami, salamat po. Kaya sabi ng dakilang Diyos sa akin, tell my people I love them. Tell my people that I love them. Sabihin mo sa mga tao, iniibig ko sila. Sabihin mo sa mga tao, minamahal ko sila, iniibig ko sila. Hindi ko mapigil yung aking mga luha, mga mahal. Hindi ko mapigil yung aking pag-iyak. Salamat sa mga kaluluwang ito, mga mahal, na tumanggap ng pag-ibig ng dakilang Diyos. Hallelujah. Dito nyo mararamdaman, mga mahal, ang pag-ibig ng mahal ng Panginoon. Minsan meron kayong makikita rito, nag-iisa lang, bigla siyang sisigaw. Bigla siyang hihiyaw, mga mahal, hallelujah, praise the Lord. Kasi mga mahal, yung puso niya, parang sasabog sa kagalakan, mga mahal, na hindi maintindihan, hallelujah. Hindi may paliwanag na pag-ibig ng Diyos. Ikaw ang nagmamahal sa akin magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal, Panginoon, kahit minsa'y nagkukulang. Ikaw ang nagmamahal sa minsa'y nagkukulang. Yes, Lord. God bless you. Purihin ang mahal, Panginoon. Mga minamahal, manalangin tayo sa dakilang Diyos. Bago tayo manalangin sa mahal na Panginoon, gusto kong basahin sa inyo, mga mahalang, John chapter 1 verse 12.
Datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kapatid. Kaya sa mga sandaling tumahin mahal, hindi kayo lumalapit sa panibagong relihiyon. Hindi po relihiyon ang aming nilalapit sa inyo. Nilalapit namin sa inyo ang pagmamahal ng dakilang Diyos. Relasyon sa mahal na Panginoon. Tumahin mahal, biro nyo mga kapatid, ang pangako ng dakilang Diyos. Pag tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, meron ka ng langit at buhay na walang hanggan kapag ginanap mo ang 4 requirements of the gospel. At pagkatapos, mga minamahal, habang dumadalo ka, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon sa material, sa financial, physical, higit sa spiritual na bagay. Wala kang hanap buhay, bibigyan ka ng hanap buhay ng dakilang Diyos. Ngayon mahal, magulo ang iyong pamilya, wasak ang iyong pamilya, buuin ang mahal na Panginoon yan. Ngayon mahal, hallelujah. Grabe ang Diyos dito, mga kapatid, grabe. Ngayon mahal, walang alinlangan, mga kapatid, ang Diyos nandito. Ngayon mahal, hallelujah. Hallelujah. Kaya mga minamahal, kinakailangan lamang po mga kapatid tayo magsisi sa ating kasalanan. Bakit tayo magsisi? Sabi ng Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po nagkasala, lahat tayo nagkasala. Yan po ang dahilan kung bakit namatay ang dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Para bigyan tayo ng pagkakataon, mga mahal, muling makabalik sa Kanya, patawarin sa ating kasalanan. Pagkatapos natin, mga minamahal, magsisi sa ating kasalanan, huwag mo nang babalikan yan, mga kapatid, yan ang makadiyos sa pagsisisi. Yung 4 na reklamento na yan, mga mahal, nasa Acts chapter 2 verse 38 yan. Sabi ng Bible, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyong kaloob ng Espiritu Santo. Una yung pananampalataya sa Word of God. Hindi kayo lalapit sa harapan kung hindi kayo sumasampalataya. Pangalawa po, ipagsisisi, yung aking sinabi sa inyo kanina. Ngayon mahal, ganyan ang ginawa namin nung kami baguhan. Pangatlo po, ibautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Libre yan, ngayon mahal. Pang-apat po, Diyos ang gagawa. Bautismo sa Espiritu Santo, mga kapatid. Yan lamang po, ngayon mahal. Patuloy kayong dumalo ng dumalo, mga kapatid ko. At ngayon mahal, hintayin nyo unti-unti, ngayon mahal. From glory to glory, little by little, ngayon mahal. Makikita mo kaibahan, mga kapatid. Bago ka na, ngayon mahal. Hindi ka na magmumura. Wala ka ng bisyo, mga kapatid ko. Hindi ikaw ang nag-alis nun. Diyos ang nag-alis, ngayon mahal. Dati, punong-puno ng hatred ang puso mo, ngayon mahal. Puot, mga kapatid. Papalitan ng pag-ibig yan. Grabe. Mga minamahal, pag nagpatuloy kayo, mga kapatid, isa na kayo sa tatayo dyan para magpatotoo. Sasabihin niyo mismo, ang Diyos nandito. Totoo ang Diyos dito. Ngayon mahal, hallelujah. Mahal, outstation lang ito, mga kapatid. Outstation lang ito. Ngayon mahal, lahat, ngayon mahal, sama-sama, milyon ang Jesus Miracle Crusade. Ngayon mahal, milyon ang pinagpala ng mahal ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay, ngayon mahal. Dumalangin tayo sa dakilang Diyos. Ipikit natin ang ating mga mata, mga kapatid. Ngayon mahal, banggitin nyo sa inyong mga labi ang aking sasabihin mula sa ating mga puso. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan, ngunit ako'y sumasampalataya. Ikaw ay namatay sa krus dahil sa aking kasalanan. Patawarin mo ko, mahal na Panginoong Hesus. Tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Linisin mo po ako. Baguhin mo po ako. Gawin mo kung tunay mong anak, Kristiyanong totoo, mula sa puso, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po ako. Ganon din ang aking mga mahal sa buhay. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaming manalangin para sa inyong lahat. Opo, mahal na Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, nagpapasalamat po kami
Mahal na Panginoon sa mga kababayan namin na naririto. Dakilang Diyos, hallelujah Lord God, na handang magmahal sa iyo, Amang Banal. Dakilang Diyos, tinatanggap nilang yung pagmamahal at pag-ibig. Dakilang Diyos, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay mong anak, Kristiyano, mahal na Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, O God. Lord, in the name of Jesus, forgive them. In Jesus' name, in Jesus' name. Lahat magsabing amen, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Pari na kayo makabalik sa inyong mga upuan. God bless you po, mga kapatid ko. Kulang na lamang po sa inyo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, may mahal, para makumpleto po yung ating pagiging anak ng Diyos, mga kapatid. Ang bautismo sa tubig, mga minamahal, ito po ay kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan ang sinasabi ng Gawa 2:38, mga mahal. Magsisi kayo't bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, mga kapatid. Yan, malinaw. Ayun, mahal. Kaya yung ating pong mga kababayan kanina, nagpahayag sila ng kanilang mga kasalanan sa dakilang Diyos. Ang forgiveness, mga mahal, remission, nasa water baptism. Amen. Mga minamahal, meron tayong 2 baptismal tub, mga kapatid. At hindi po mababasa ang inyong mga suot. Meron tayong robe na ipapasuot sa inyo, mga minamahal ko. At yan po ay libre, mga minamahal. Purihin ang mahal ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po'y dadako sa ating pong mga pananalangin o mahal sa ating pangangailangan, sa ating mga prayer requests, mga kapatid ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. At binibigay ko ang pagkakataon, mahal sa ating my beloved co-preacher brother Eddie Grafani. Pangunahan po tayo, mga mahal, sa ating pong panalangin. Amen. God bless you so much po, mga kapatid. Iniibig tayo na dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Bible preacher. Hallelujah. Tayo po yung hallelujah. Manalangin. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Opo, nagilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal namin Panginoong Yesus, narito po ang bawat isa amin, mga kalapay noon. Patuloy na nagsusumamo sa iyo. Sa pauna panalangin po ng aming mahal na pastor, Will Disadal, Middle in Time Prophet, O God. Patawarin niyo po ang bawat isa amin, dakilang Diyos. Hallelujah. Tulungan niyo po kayo mga kalapay noon. Hallelujah, hallelujah. Sa aming pagsunod siya malang kalooban. Mga kalapay noon, hallelujah. Sa pauna panalangin po namin mga galang pastor. Alam po namin wala imposible sa iyo, dakilang Diyos. Abutin niyo po ang mga Panginoon yung mga anak. Bagong lahat, patawarin niyo po kami sa lahat-lahat po ng mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Sa mga kapakarang pangalan ni Jesus, ito po yung samat dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. At sa ating mga pangailangan bilang point of contact po, hallelujah. Isipin po natin ang kamay nating beloved pastor, ang siya pong naglilihan sa bawat isa atin, ang isa ating kamay, isang kamay sa ating ulo at isang kamay sa parte na yung karamdaman, hallelujah. Hallelujah, bilang point of contact, hallelujah. Tayo po yung sumampalataya sa ating pinakamahal na Pinoon. Sa Diyos na mga Diyos ay walang imposible, hallelujah, hallelujah. Banggitin niyo po ang lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Opo, mga Panginoon, narito po kami, dakilang Diyos, hallelujah, sa mga pangailangan sa iyo. Aming pinakamahal na Panginoon, kabagan niyo po kami sa pauna panalangin po ng aming mahal na Pastor Disadal, Middle in Time Prophet, O God. Abutin niyo po ang mga pangailangan ng mga anak at gagamitin po namin, dakilang Diyos, with all authority sa mga parang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway, demonyo, mga karamdaman, sakit sa puso, problema, high blood, lahat ng karamdaman, demons cast out in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga problema, demons of carnality, pride, life, wind, glory, lahat ng mga masamang espiritu cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. So, nang dalangin nga lang, Pastor, demons cast out in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. Complete healing, complete kalakasan. All vices began, all problems over right now, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At atin na pong inangkin na hallelujah. Ang katugunan natin yung mga panalangin. So lang dalangin po nating beloved pastor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Patuloy po natin, papurihan ng ating dakilang Diyos sa pamagitan po ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. Para sa mga baguhan, ang hallelujah, praise the Lord. Ito po ay heavenly language. Nakasulat po, Revelation 19. Hallelujah, ang ibig sabihin ng hallelujah. Salvation, power, glory, honor, hallelujah, ay para lamang sa ating pinakamahal na Kristo. Hallelujah. Gawin po natin ito, hallelujah, magmula sa ating puso at ang sabi ng ating beloved pastor, milya-milya po, hallelujah, tumatakas ang mga masamang espiritu, mga karamdaman, hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay po tayo.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ating palapakan po ating pinakamahal, Panginoon. Maraming salamat.